Kamusta mga kaibigan? Nagbabalik tayo sa isa namang napakagandang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa programang ito ay ating sasagutin ang inyong mga katanungan kagaya na lamang ng meron ba ang kasalanan na hindi mapapatawad? Ano ba ang kasalanang ito? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol Ako naman po si Jessa Lupingol. at kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Mag-review po tayo ang ating tinalakay sa ating nakaraan na episode, Modern Magic, Miracles, and the Occult. Umpisa natin, direkta na natin sasagutin ang mga tanong. Number 1, tama o mali? Ang dyablo ay may katumbas na kabulaanan sa bawat tunay na kaloob ng Espiritu. Ang sagot ay tama. Question number 2. Number 2, ang mga milagro ay tanda na magbibigay sa atin ng katiyakan ng isang tao ay may kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang sagot ay mali. Hindi po dapat milagro ang basehan. Number 3, tama o mali? Kahit sino na gumagawa ng milagro, ngunit hindi sinusunod ang lahat ng kautusan, ay hindi ginagamit ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sagot ay tama. Number 4, dahil hindi mapasa ng mga pagpapakita ni Maria ang pagsubok ng salita ng Diyos, sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang Sino sagot ba? ay si Satanas o ang demonyo, ang Espiritu ng diablo. mga demonyo. Question number 5. Tanong. Ang natatanging paraan upang malaman kung ang isang milagro ay sa Diyos o sa diablo ay, letter A, gamit ang Biblia, letter B, gamit ang ating 5 pangnama, or letter C, sa pagtatanong sa mga psychic. Paano ba natin malalaman kung ang milagro ay galing sa Diyos o hindi? Ang sagot ay letter A. Tama. Ayan, perfect ba ninyo ang ating quiz? Kung hindi nyo po nakita ang ating nakalipas na episode, puntahan nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org. At nandyan din po ang ating mga handouts at iba pang mga episode sa programang ito. Sa susunod natin na episode, ating pag-aaralan, God's Washing Machine. At ang ating last episode sa programang ito, wow, third to the last na pala tayo. Ang ating last episode, What will heaven be like? Ang ating tatalakayin, the unpardonable sin, ang kasalanang hindi mapapatawad. Ano ba ang kasalanang ito? Ito po ang ating tutuklasin. Mababasa natin sa Matthew chapter 12 verses 30 to 32 ang patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. Sabi ng salita ng Diyos, ang hindi sumasa akin ay laban sa akin at ang hindi nag-iimpok sa nakasama ko ay nagsasambulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat. Ano daw po? Ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Diyan nabasa natin ang patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. At ang sinumang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. Dito po nabasa natin ang patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. Apparently, bawat tao ay darating tayo sa punto kung saan naabot na natin ang isang linya at paglampas natin sa linya na yan ay nagawa na natin ang kasalanang hindi mapapatawad. Kagaya na lang ng nangyari noon sa kapanahunan ni Noe. Naging sukdulan na ang pagpapakasala ng mga tao. Kaya nga, kinailangan na silang sirain ng Panginoong Diyos. Pero, intindihin po natin mabuti mga kaibigan, ang kasalanang mapapatawad ay hindi po ito nangangahulugan na nawawalan ng awa ang Diyos. Nandyan palagi ang awa ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Ang problema nga lang, tayong mga tao, dumadating tayo sa punto kung kailan sinasabihan natin ng Diyos, wala kang pakialam sa akin, buhay ko ito, at dumadating tayo sa punto na hindi na natin naririnig ang pag-uudyok o ang boses ng banal na Espiritu. Kaya nga nagagawa natin ang kasalanang hindi mapapatawad. Atin pong alam na wala pong ibang nais ang Panginoon kundi tayo ay mailigtas. Sabi nga sa unang Juan Kapitulo 1, versikulo 9,
kung ipapahayag natin ang ating makasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating makasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ayon po sa talatang ito, kung atin lang sasabihin sa Panginoon ang ating kasalanan, tayo ay Kanyang patatawarin. Pero ano itong sinasabi dito ni Jesus? Anong sinasabi sa salita ng Diyos na kasalanan hindi mapapatawad? Ibig sabihin, sabi sa isa pang talata na ating binasa, lahat ng kasalanan ay patatawarin, basta lang ito ay ating sinasabi sa Kanya. Ibig sabihin, ang kasalanang hindi mapapatawad ay kasalanang hindi na natin hinihingi ng tawad. Kaya nga, hindi na ito napapatawad. Ang kasalanang walang kapatawaran ay hindi isang uri ng kasalanan, ngunit ito ay isang antas ng kasalanan. Ang patuloy na labanan ang paggawa ng Diyos sa ating buhay. Kapag patuloy nating linalabanan ang paggawa ng Diyos sa ating buhay, kahit anong kasalanan pa yan, pataas ng pataas ang antas ng ating pagkakasala dahil palagi natin nilalabanan ang Diyos, nagagawa natin ang kasalanang hindi mapapatawad. So kahit anong kasalanan pala ito, dahil hindi ito uri ng kasalanan, ito ay antas ng kasalanan. Ibig sabihin kung gaano ba kagrabe ang ating pagkakasala. Meron po tayong mga katotohanan patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. Unang katotohanan, ito ay isang kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng kasalanan, Sister Jessalo? Sabi po sa 1 John chapter 3 verse 4, babasahin ko po, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalansang sa kautusan. Ibig sabihin ng kasalanan hindi mapapatawad dahil siya ay kasalanan, ito ay pagsalangsang sa Kautusan. Kaya kapag sinasalangsang natin ang kautusan, dahan-dahan na natin ginagawa ang kasalanang hindi mapapatawad. Isa pang katotohanan? Katotohanan number 2, ang kasalanan hindi mapapatawad ay kasalanan sa banal na espiritu. Kasalanan ito sa banal na espiritu. Ngayon, atin muna intindihin upang malaman natin or mas maintindihan natin itong kasalanan hindi mapapatawad, tingnan po natin at ating alamin kung ano po ba ang ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay. Kasi nga, ang kasalanan hindi mapapatawad ay laban sa banal na espiritu. Espiritu. Kinukontra ang banal na espiritu. Kaya alamin natin, Sir Jessalo, ano nga ba ang ginagawa ng banal na espiritu sa ating buhay? Unang teksto, John chapter 14 verse 26. Basahin ko po. Datapwat ang mang-aaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyong aking sinabi. Sabi po dyan, ang gawain ng banal na Espiritu ay Magtuturo. unang-una, magtuturo po ayon sa ating binasa. Pero hindi lang yan, meron pa. Meron pa po. Siya ay magtuturo. Isa pa naman sa John chapter 16 verse 13. Sabi dyan, Gayunmay, kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang maito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sabi po dyan, papatnubayan niya po tayo sa lahat ng katotohanan, hindi lang kung iilan, Lahat. buong katotohanan po. Yan, pangalawang gawain. Yes. So, unang-una nakita natin, siya ay magtuturo sa atin. Pangalawa, tayo ay kanyang papatnubayan. Saan niya tayo papatnubayan? Buong katotohanan. Buong katotohanan. Ano po ba ang katotohanan? Alam na Sabi natin po, yan. napag-atalan natin, ang katotohanan ay si Jesus, ang salita at ang kautusan. So dahil pinapatnubayan po tayo ng banal na espiritu sa lahat ng katotohanan, kanya tayong pinapatnubayan kay Jesus, kanyang ang salita at sa kanyang kautusan, mga kaibigan. Gawain pala yun ng banal na espiritu. Yes. Siya ang nagpapatnubay. Nagpapatnubay po siya sa atin sa katotohanan. Patuloy, John chapter 16 verse 7 and 8. Sabi diyan, gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako yumaon. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mang-aaliw ay hindi paririto sa inyo, ngunit kung ako yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa
paghatol. Susumbatan po tayo ng banal na espiritu patungkol po sa kasalanan sa pagkakasala. Ibig sabihin, pangatlo, siya po ay hihikayat sa atin, mga kaibigan. Kasi nga, sinusumbatan niya tayo kung tayo ay nagkakasala para mahikayat niya tayo na gawin yung tama. Kaya ang gawain ng Banal na Espiritu, pangatlo, siya ay humihikayat sa atin na gawin kung ano bang nararapat gawin. Ngayon, ano nga po yung kasalanan? 1 John chapter 3 verse 4, ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Naranasan mo na ba, kaibigan, na kapag ikaw ay gagawa ng isang bagay na alam mong hindi mabuti at meron kang narinig na parang nagsasabi sa iyo isang maliit na boses na, huwag mong gawin yan. Hindi yan mabuti. Hindi yan kasiyasiya sa Panginoon. Alam niyo po ba kaninong boses yan? Yan Banal po na ay sa banal na espiritu, kaibigan. Sapagkat tayo ay kanyang sinusumbatan, hinihikayat na gawin po ang tama. Ayan, napakaliwanag ng sinasabi ng salita ng Diyos. Pero hindi lang yan ang ginagawa ng Banal na Espiritu. So far, meron tayong tatlo at ito yung pang-apat. Kung ating babasahin ang unang Korinto 12, versikulo 13, ating matutuklasan na ang isa pa sa gawain ng Banal na Espiritu ay pinag-iisa niya tayo. Pinagsasama-sama niya tayo. Basahin po natin, 1 Corinthians 12 verse 13, sapagkat sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa ilang katawan? Isang katawan. Sa isang katawan. At alam na po natin kung anong ibig sabihin ng katawan. Ang katawan po, sino nga ang ulo ng katawan? Si Jesus. Ang katawan ay sumisimbolo sa kanyang nag-iisang iglesia. At tayo ay pinag-iisa ng Banal na Espiritu. Dinadala niya tayo sa katawan ni Jesus. Meron po tayo ditong apat na gawain ng Banal na Espiritu. Siya ay nagtuturo, siya ay nagpapatnubay, siya ay naghihikayat, at siya ay mag-iisa sa atin. Pinag-iisa niya tayo patungo sa katotohanan ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, kaibigan, kasi nga ang pinag-uusapan natin ay patungkol sa Banal na Espiritu. Alam niyo ba na ang Espiritu ay pwede mapighati? Yes, kasi nga ang Banal na Espiritu ay isang persona. Pwede siyang pighatiin. Sabi sa Ephesians 4 verse 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Anong ginagawa ng Banal na Espiritu? Siya ang nagtatatak sa atin. Ano nga ang tatak ng Diyos? Alam natin na ang tatak ay patungkol sa Sabat. At ang Banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin na ito ay gawin. Pero kaibigan, alam niyo pong napakadelikado? Kapag pinipighati natin ang Banal na Espiritu, because siya ang nagtatatak sa atin, at kapag pinipighati natin siya, baka hindi natin matanggap ang tatak. Kaya ang tanong, mga kaibigan, pipighatiin ba natin ang Banal na Espiritu? Napipighatiin natin ang Banal na Espiritu kapag hindi natin tinatanggap ang kanyang tatak. Alam na natin kung anong tatak ng Diyos, at yun ay walang iba kundi ang Sabat, dahil ang Sabat ang nagtataglay ng tatlong elemento ng tatak. Yun ay Panginoon mong Diyos, kanyang pangalan, kanyang titulo may hiklikha, at kanyang teritoryo ay langit at lupa. At ang salitang Sabat mismo ay nangangahulugang tatak or silyo ng Diyos. Ngayon, mga kaibigan, kapag hindi natin ito tinatanggap, kapag nilalabanan natin ang tatak ng Espiritu, sa pamamagitan niyan ay napipighati natin ang Banal na Espiritu. Sabi nga sa Acts chapter 7 verse 51, ko kayong matitigas ang ulo at dituli ang puso't mga tainga, kayo'y laging nagsisisalangsang. Margin dyan, nilalabanan ang Espiritu Santo. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, ay ganun din ang ginagawa ninyo. Nilalabanan natin ang Banal na Espiritu kapag nananatili na lang tayo sa tradisyon. Kapag ang ating sinusunod ay tradisyon na lang. Pero kaibigan, huwag nating lalabanan ang Banal na Espiritu. Huwag nating salangsangin ang Espiritu Santo ng Diyos. Tumalima tayo kung saan tayo dinadala ng Banal na Espiritu. Ang tanong ngayon, Sister Jasalo, bakit hindi mapapatawad ang kasalanan sa Espiritu Santo? Bakit nga ba, Sister Jasalo? I-illustrate ko po sa inyo pang mas lalo po nating maintindihan. For example po, kayo ay tumatawag sa akin. Tinatawagan kita. Yes, tinatawagan ako ni Brother Kevin. At habang tumatawag siya, hindi ko talaga sinasagot ang kanyang tawag. Ngayon, nainis ako. Ano ba to si Brother Kevin? Tawag ng tawag. Pinatay ko yung cellphone ko. Nung pinatay ko po ang aking cellphone, hindi ibig sabihin na hindi na siya tumatawag sa akin. Yes, gusto ko pa rin siyang tawagan. Gusto pa rin niya akong tawagan, ngunit
pinatay ko na po or aking naikat yung connection ni Kevin, ni Brother Kevin at sa akin. Ganon din po sa ating Panginoon. Siya'y tumatawag sa atin, pero kapag hindi natin siya pinakinggan, naikat po natin yung channel. Pinuputol na natin Pinuputol yung ating natin koneksyon. yung koneksyon sa ating Panginoon. Isa pang illustration. For example, sa isang room, gusto mo na ito ay hatiin at gusto mo na mag-separate tayong dalawa, Brother Kevin. Tapos ikaw ay nagtayo ng pader. Lagay ko yung pader. Lagay ka ng mga blocks. Ano sinasabi mo sa akin? Tapos sinasabihan kita, Brother Kevin, wag mong gawin yan. Ay, wag mo akong pakialaman, buhay ko ito. Kaya pinagpatuloy ko lang paglagay ng mga hollow block at pataas na pataas yung pader. At Pagkatapos, sigaw pa na ako ng sigaw, Brother Kevin, wag mong ituloy yan hanggang sa umabot na po si Brother Kevin. Hindi ko siya pinakikinggan. Doon sa tuktok, hindi niya na ako pa napakinggan. Hindi ibig sabihin po na hindi na ako sumisigaw or tumatawag sa kanya, kundi pinutol niya na or nilagyan niya na po ng pader or Sinilyohan ko na. wall of resistance, kung natawag sa English, upang hindi na po kami magkaroon ng connection. Ganon din po sa ating buhay, mga kaibigan. Hindi ibig sabihin na hindi na tumatawag ang Panginoon sa atin, kundi tinakpan natin yung koneksyon upang tayo ay sumunod sa Panginoon. pinuputol na natin ang ating ugnayan sa Kanya at Yes. ayaw na nating makialam pa ang Diyos sa atin. Yes. At kapag yan ay ginawa natin, napakalapit po natin, mga kaibigan, sa paggawa ng hindi mapapatawad na kasalanan. Isa pang illustration. For example, familiar po kayo doon sa alarm clock. Di po ba may alarm kayo, gumagamit kayo ng alarm araw-araw? For example po, doon sa alarm, yung alarm clock nyo po ay nag-a-alarm na dahil naiset mo siya sa isang ganung oras, tapos nag-alarm siya ng alas 5. Pagkatapos, pinatay mo siya, Snooze. pinundot mo yung snooze button, Alam niyo po yung hanggang snooze? sa- Kapag pinindot Yes. mo yung snooze, every 5 minutes or 10 minutes, tutunog siya uli. tutunog siya ulit, tapos snooze mo naman, tumunog na naman siya ulit, tapos na-snooze mo naman, hanggang sa tunog ng tunog yung alarm, Hindi ka na nagigising. hindi ka na nagigising dahil sanay ka na sa kanyang boses na hindi mo ito pinapakinggan, hindi mo pinapansin. Kaya ang nasunod Ganon mo din na lang- po sa ating Panginoon, sa Sunod mo na pagtatawag lang ng nalaman, Panginoon sa atin. Tanghali na. Tanghali Huli na ang pala, lahat. late ka na. Ganon din po sa banal na Espiritu. Kapag tayo ay inuudyok ng banal na Espiritu at palagi natin siyang sinasabihan na, wag, pabayaan mo ako. Sinasabihan pa rin tayo na Espiritu, pero sinasabihan pa rin natin siya na, wag mo akong pakialaman, buhay ko ito, diyan ka lang. Darating ang panahon na hindi na natin maririnig ang kanyang boses. Boses ng Panginoon. Oo. Kasi nasanay na tayo na gano'n at hindi na tayo nakikinig sa Kanya. Alam niyo po, malaking problema yon. Dahil kapag hindi na natin naririnig ang boses ng banal na Espiritu, hindi na natin alam na tayo ay nagkakasala. At kapag hindi na natin alam na tayo nagkakasala, hindi na tayo humihingi ng patawad. At kapag ganun ang nangyari, nagagawa natin ang kasalanang hindi mapapatawad. Napakadelikado po. Halimbawa, isa pa, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu patungo sa kanyang katotohanan. Alam na natin ang katotohanan patungkol sa Sabat, pero palagi natin sinasabihan, sa susunod na lang yan. Mamaya na kung meron akong mas magandang trabaho. Mamaya na kung maging okay na ang lahat sa akin. Darating ang panahon, mga kaibigan, habang palagi natin ginagawa yan, hindi na natin mapapansin. Makakalimot na tayo na sinasalangsang pala natin ang utos ng Diyos. At yan, hindi na tayo hingi ng tawad at nagagawa natin kasalanang hindi mapapatawad. Isa pang ginagawa ng Banal na Espiritu, siya ay pinag-iisa niya tayo sa kanyang isang katawan. Pero kung hindi tayo sasama sa Kanya, sinasabi natin, pabayaan mo ako, dito lang ako. Darating ang panahon na hindi na natin maririnig ang boses ng Banal na Espiritu at hindi na tayo sasama sa Kanyang paggabay sa atin, sa Kanyang iisang katawan. Kaya napakadelikado Ngayon, po. Brother Kevin, ang tanong, paano ba nagagawa ng mga tao ang unpardonable sin or ang kasalanang hindi mapapatawad? Paano po ba? Iba't ibang paraan. Yes. Una, Unang-una, silang mga nagtatakip ng kanilang mga kasalanan. Sabi nga po sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mayaon ay magtatamo ng kaawaan. Yung mga nagtatakip, Brother Kevin, alam mo ba sino na ba yung mga taong nagtatakip merong ng mga kasalanan? tao na nakapagtatakip ng kanilang mga kasalanan. For example, yung mga skeptics, yung hindi naniniwalang mga ateista sa ating Panginoon. Alam mo ba na they're in danger of paggawa ng
unpardonable sin dahil hindi nila kinikilala ang Panginoon. Kasi nga hindi sila naniniwala na merong Diyos, at kapag hindi ka naniniwala na merong Diyos, hindi ka rin naniniwala na merong Diyos na may batas, na may kautusan, at kapag hindi ka naniniwala na may kautusan, hindi ka naniniwala na ikaw ay nagkakasala, at kapag hindi ka naniniwala na ikaw ay nagkakasala, hindi ka hingi ng tawad. Kaya nga, hindi ikaw mapapatawad. Napakadelikado po niyan, mga kaibigan. Meron pang isang grupo ng mga tao, yung mga nakakaalam na sila po ay, alam po nila yung tama sa mali. Pero gusto pa rin nilang gawin yung mali na hindi dapat nila gawin. Dahil sabi nila, well, ganito na ako, ayaw kong magbago. So sila po ay nakagagawa po ng kasalanang hindi mapapatawad. Ako, napakadelikado po yan. Alam mo na kung anong dapat gawin pero hindi mo pa ginagawa. Kaibigan, baka magawa mo na po ang kasalanang hindi mapapatawad. Kaya nga Kapag po, alam natin yung katotohanan, sundin na natin agad kasi napakaliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag na natin hintayin hanggang dumating ang panahon na hindi na natin marinig ang boses ng Banal na Espiritu. kaya nga po, wag nating pagtakpan na ating makasalanan. Kami po'y umaapila sa inyo. Tayong lahat, kapag tayo nagkasala, atin po itong ipahayag at hingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Isa pang paraan kung paano nagagawa ng mga taong kasalanan hindi mapapatawad ay sa pamamagitan ng pagpapatagal-tagalan. Nag-aatubili pa, alam na kung ano yung dapat gawin, ngunit hindi pa talaga ginagawa ang tama. Naghihintay pa ng bukas, naghihintay pa ng susunod na panahon. Pero kaibigan, tandaan, baka bukas, huli na ang lahat. Hindi kasi natin alam ang ating buhay. Hindi natin alam. Tingnan nyo lang po sa panahon natin ngayon, kaliwat kanan na lang ang patayan. O, merong mga tao, naglalakad lang sila, tapos biglang binaril, bang? O may mga tao na natutulog lang, tapos maya-maya, merong trahedya na nangyari. Kagaya po noong may nababalitaan tayong mga na landslide. Natutulog lang sila. Tapos hindi nila alam, yun na pala yung huling tulog nila. Paano na lang po, kaibigan? Halimbawa, kayo po, tayo. Nalaman natin yung katotohanan, ngunit hindi natin ito sinusunod. Hindi natin ito tinatanggap. Alam natin na totoo yun, napakaliwanag, galing sa salita ng Diyos, yun talaga ang tama. Pero, hindi natin sinusunod. May hinihintay tayo. Minsan nga, may tinatanong ako, ano po bang hinihintay ninyo? Hindi nila alam kung anong kanilang hinihintay. Ang problema, paano na lang kung matapos ang ating buhay sa araw na yan, o di kaya matapos ang ating buhay mamaya, tapos hindi pa tayo nagdesisyon na gawin ang tama, ano na lang mangyayari sa atin? Alam po natin kung saan tayo hahantong. Hindi po tayo katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon. Dahil nga hindi natin sinusunod ang kanyang kalooban. Meron pong isang tao sa Biblia na ganyan ang kanyang ginawa. Mababasa po natin sa Gawa, Kapitulo 26, versikulo 28. Sabi dyan, at sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano? Sabi ni Agripa, kaunti na lang Pablo, kaunti na lang. Magiging Kristiyano na ako. Pero kaibigan, kaunti na nga lang. Ibig sabihin, hindi. Hindi talaga. Hindi siya talaga naging Kristiyano. Alam niyo po, maraming mga tao, milyong-milyong mga tao sa impyerno o ang mapupunta sa impyerno na muntikan ng maligtas. At yung mga taong muntikan ng maligtas, alam niyo po, hindi po sila ligtas. Mabuti pang sabihin natin, muntikan ka ng malaglag kaysa muntikan ka ng maligtas. Maraming mga tao, talagang, kaya nga sinasabi doon, manggagalit sila at yung kanilang mga ngipin ay talagang galit na galit dahil nga mga kaibigan, maisip nila, naku, kunti na lang sana, nga lang hindi ko tinanggap. Kapag magawa natin yun, yan po kasalanang hindi mapapatawad. Kunti na lang, kagaya nitong binata sa Mark 10 verse 21, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. Isang bagay na lang. Tandaan, milyong-milyong mga tao sa panahon ng katapusan ang mapupunta sa impyerno at muntikan na silang maligtas. Kaibigan, ang ating po pinagpag-aralan dito ay patungkol sa kasalanang hindi mapapatawad. Ano pa ang iba't ibang paraan ng paggawa ng kasalanang hindi mapapatawad? Tatalakayin po natin yan pagkatapos ng ilang sandali.
Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, the unpardonable sin. Ano ba ang kasalanang hindi mapapatawad? Ating natuklasan na ang kasalanang hindi mapapatawad ay isang kasalanan. Ibig sabihin ito ay pagsalangsang sa kautusan. Atin ding naintindihan na ang kasalanang hindi mapapatawad ay isang kasalanan laban sa Banal na Espiritu. At ating napag-aralan na ang Banal na Espiritu, ang kanyang ginagawa, tinuturuan niya tayo. Anong tinuturuan ng Banal na Espiritu? Of course, katotohanan. Ginagabayan niya tayo sa kabuuan ng katotohanan ng Panginoon. Tayo ay kanyang hinihikayat at tayo ay kanyang pinag-iisa. At kapag hindi tayo sumusunod sa pag-uudyok ng Banal na Espiritu, ay dahan-dahan nating ginagawa ang kasalanang hindi mapapatawad. Atin ding natuklasan si Sir Jasalo kung ano ba yung, sino-sino ba yung mga tao na nakakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Yung mga tao Na nagtatakip ng kalang mga kasalanan. hindi nila kinakilala na merong Diyos, kaya hindi sila humihingi ng tawad. Hindi nila kinakilala na merong batas ang Diyos, kaya hindi sila mapapatawad. At yun ang mga tao na alam talaga nila kung ano yung tama at ano yung mali, pero patuloy pa rin ginagawa yung mali. At bago tayo nagkaroon ng break, ay ating naintindihan na merong mga tao na nagpapatagal-tagalan, naghihintay sila ng pagkakataon na magiging madali ang lahat. Pero kaibigan, delikado po yan kasi baka maging huli na ang lahat. Milyong-milyong mga tao ang mapupunta sa impyerno na muntikan ng maligtas. Isa pang halimbawa ng tao na muntikan ng maligtas. Acts 24 verse 25, sabi ng salita ng Diyos. At samantalang siya ay nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghukom sa darating, na darating ay nangilabot si Felix. Ito po si Pablo, nagsermon siya. Kay Governor Felix. Yes, ano yung kanyang sinermon? Katuwiran, pagpipigil at paghukom sa darating. Di ba't ito din yung ating pinapag-aralan sa programang ito? Yes. At sabi dyan, nangilabot si Felix, kinalabutan siya at sumagot na ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipapatawag kita. Sabi ni Felix kay Pablo, mamaya na lang, susunod na lang kapag meron na akong kaukulang panahon. Kaibigan, kung babasahin po natin yung ibang version ng Biblia, sabi dyan si Felix ay nanginig. At sa kanyang panginginig, dahil sa mensahe ni Pablo, nanginig siya. Pero sabi niya, sa susunod na lang, kung meron na akong kaukulang panahon, ipapatawag na lang kita. Marami pong mga tao ang ganyan ang ginagawa. Nanginginig na nga sila dahil sa napakatinding katotohanan ng kanilang natanggap, pero hindi pa rin nila ito pinapapasok sa kanilang buhay. Naku po mga kaibigan, tandaan, kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng kaukulang panahon na sa pagsunod sa Diyos. Kasi nga, gagawin ni Satanas ang lahat ng paraan para mahirapan tayo na sundin ang Panginoon. Pero kaibigan, kung hihintayin pa natin na dumating na ang panahon na magiging mas madali ang lahat sa atin, baka maging huli na ang lahat. Huwag nawa tayong magpatagal-tagalan. Sabi sa Psalms 95 verse 7 and 8, ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang iyong puso. Kailan? Ngayon. Kung nadidingnig natin ang tinig ng Panginoon, bakit hindi natin ito sundin? Ang Panginoon na nga ang nakikipag-usap sa atin. Kaibigan, ngayon, kung yung didingin ng kanyang tinig, huwag patitigasin ang iyong puso. Ano-ano pa ang mga grupo si Sir Jasalo? O sino-sino pa ang mga tao na nakakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad? Yes. Yung mga tao, number 3, nakasapi po ng iglesia. Ang mga tao ito ay nabautismuhan na sa iglesia or di kaya na-rebaptize sa isang relihiyon, sa isang sekta, or kahit pa church members mismo natin. Ngayon, sinasabi na, well, nabautismuhan na ako, ligtas na ako. At hindi nila naaalala po, mga kaibigan, na yung katotohanan ay lumalago. Na kailangan nilang lumago sa kanilang spiritual na relasyon sa Panginoon. Maari po na sila ay makagawa ng kasalanan na hindi mapapatawad. Kasi nga, merong mga tao na naniniwala na dahil miyembro na sila ng isang iglesia ay ligtas na sila. Kung ganun, bakit pa sinabi ni Jesucristo na magpakatibay ka hanggang sa katapusan? Endure till the end. Kung ganun pala mga kaibigan, dapat po ang ating pananampalataya ay magbunga
At ang bunga ng pananampalataya ay ang pagsunod sa Diyos. Kung hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi po nagbubunga ang ating pananampalataya. Meron namang mga tao na sinasabi nila, dito na ako ipinanganak at dito na rin ako mamamatay. E paano na lang kaibigan kung nandyan ka nga sa iyong sekta, iyong grupo o iyong relihiyon, at ngayon may alam ka na kunting katotohanan galing sa iba't ibang paniniwala. Pero ngayon na pinalam sa iyo ng Panginoon ang mas maraming katotohanan, pinapaalam ka ng Panginoon galing sa kanyang salita, hindi mo ba ito tatanggapin dahil nasa grupo ka na iyan? Tandaan po natin, John 16 verse 13, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Yes, sa buong katotohanan. Tandaan po natin na hindi po ibubuhos ng banal na Espiritu sa atin ang katotohanan na isahan lang. Isahan. Dump truck method. Hindi Yes, po actually hindi po ganyan, mga kaibigan. Ang paraan po ng banal na Espiritu ay tayo po ay kanyang nililid step after step. Pero minsan kapag tayo ginagabayan, pinapatnubay ng banal na Espiritu siguro sa Sabat or sa iba pa pong mga katotohanan na pinag-aralan natin sa Biblia, minsan nag-iisip tayo, hindi ko kayang gawin yan. May mga bagay na ginagawa natin sa ating sarili na nakapagpipigil sa atin sa pagdesisyon na sundan ang pagpapatnubay ng banal na Espiritu sa atin. Huwag po tayong magpapapigil, anuman yan ang rason, kaibigan. Kung pinapaalam na sa iyo ng banal na Espiritu ang marami pang katotohanan, sundin mo ito habang naririnig mo pa ang boses ng banal na Espiritu. Sumunod ka kaagad habang ikaw ay nasa liwanag pa. Sabi nga sa Biblia, John chapter 12 verse 35, sinabi nga sa kanila ni Jesus, kaunting panahon na lamang, sasagitna ninyo ang ilaw. Kayo'y magsilakad samantalang nasa inyong ilaw upang huwag kayong abutin ng kadiliman. At ang lumalakad sa kadiliman ay hindi nalalaman kung saan siya tutungo. Kaya, Brother Kevin, illustrate natin, for example, tayo ay naglalakad. Let's say, for example, tayo nag-hiking. Pagkatapos naabutan tayo ng gabi. At yung guide natin, yung gabay po natin ay siyang meron lang dala na flashlight. Kapag tayo, Brother Kevin, ay hindi sumunod sa tao na merong dala ng liwanag or sa Panginoon, let's say sa spiritual na application nito, kapag hindi tayo sumunod sa Kanya, ay baka tayo ay maliligaw or maiwan po dahil sa tayo ay mananatili na sa kadiliman. Wag na wag tayong magpapaiwan dito sa madilim na mundong ito. Ngayon na alam natin yung katotohanan, ngayon na nakikita pa natin yung liwanag, sumunod tayo kaagad dahil baka maging huli ang lahat at tayo ay maligaw na lang sa madilim na mundong ito. Kaya nga sabi sa John chapter 16 verse 13, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, mga kaibigan. Sa buong katotohanan. Hindi lang sa iilang katotohanan. Lahat, mga kaibigan, papatnubayan tayo ng banal na Espiritu. Pero ito rin ang ating dapat pakatandaan, mga kaibigan. Hindi po tayo sisingilin or kukundinahin ng ating Panginoon sa mga bagay, sa mga... Hindi natin alam? Yes, sa mga bagay na hindi po natin alam. Ngunit kapag alam po natin ang katotohanan, inaasahan niya po na ito ay ating tuparin, ito ay ating sundin. Kaya nga sabi sa Acts chapter 17 verse 30, babasahin po natin, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sa panahon po ng kahangalan, mga kaibigan, pinapalipas lang po ito na ating Panginoon. Pero ang Diyos sa pamamagitan ng programang ito ay pinaalam niya sa iyo ang katotohanan at tinatawag Kanya na magsisi at lumapit sa Kanya. Kaibigan, sa tingin mo ba, ano ba ang dahilan kung bakit pinaalam sa iyo ng Panginoon ang katotohanan? Para pakinggan mo at patagusin sa iyong kabilang tenga? Pinaalam ba sa iyo ng Panginoon ang katotohanan para magulat ikaw? Pinaalam ba sa iyo ng Panginoon ang katotohanan para, yun lang, dagdag impormasyon? Ganun ba ang dahilan kung bakit pinaalam sa iyo ng Panginoon ang katotohanan? Ako po ay naniniwala, kaibigan, na ikaw ay nanonood sa programang ito, nakakaalam ka ng maraming katotohanan dahil ang Panginoon, ikaw ay Kanyang dinadala, palapit sa Kanya, at meron ikawng dapat gawin na desisyon. At nawa po, kaibigan, pakinggan mo kung anong sinasabi ng Banal na Espiritu sa iyo. Sundan mo ang paggabay ng Banal na Espiritu. Kaya ang tanong, Kaibigan,
Ano po ba ang iyong ginagawa sa katotohanan na ipinakita o ipinaalam ng Diyos sa iyo? Alam niyo po ba, meron pa pong ikatlong grupo ng mga tao, Yes. Brother Kevin, na meron pang ikatlong grupo ng mga tao. Actually, sila yan, Sister Jasalo, yung mga kasapi yan ng iglesia na sinasabi nila na kung ano ang ginagawa ng aking mga magulang, ganun na rin ang aking gagawin. Tradisyon? Yun ba ang ating papanatilihin sa ating buhay? Kung anong Hindi ginagawa ng ating nanay, ating tata, ating lolo, lola, ganun na rin ang ating gagawin? Kaibigan, ikaw ang binigyan ng Diyos ng katotohanan. Ikaw ang kanyang pinaalam ng napakaraming katotohanan. Kaya ikaw ang dapat magdesisyon. At huwag mong hayaan na pigilan ka ng inyong mga tradisyon, o di kaya sabihin natin pigilan ka ng anumang relasyon, dahil ito ay patungkol sa relasyon mo at sa Panginoon. Si Jesus ang gumawa ng iba't ibang paraan para malaman mo lang ang mga katotohanan ito. Ang tanong, ikaw, susunod ka ba? Naririnig mo ba siya? At nais mo bang tuparin ang kanyang kalooban? Marami po tayong pinag-aralang katotohanan Yes. sa ating programa dito sa Yes. Mysteries of Prophecy. At meron pong mga bagay na hindi nalalaman na ating mga magulang. Yes. For example, kagaya na lamang po ng Sabbath. Ang Sabado po ang tunay na Sabat ayon sa Biblia, pero alam po ba yan ng iyong mga magulang? Hindi? Hindi. Kaya Ang nga- Sabat din po ay isang paalaala. Alam po ba yan ng iyong mga magulang? Kaya nga, mga kaibigan, huwag kang magtataka kung bakit may mga tao na pipigil sa iyo na ipangili ng Sabat. Kasi nga hindi nila alam ang katotohanan. At meron din namang mga tao na alam nila na galing yan sa Biblia, nga lang sa katigasan ng kanilang ulo. At ang gusto lang nilang gawin ay ayaw nilang magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay kasi sinasabi nila, "Nako, magbabago ako ng paniniwala." Kaibigan, kung ang paniniwala natin ay mali, iwanan natin yan. At sundin natin yung sinasabi ng banal na Espiritu dahil ito ay totoo. Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, yan ang totoo. At wala na tayong pakialam sa ating dating paniniwala. Kung yan naman ay hindi naaayon sa salita ng Diyos, huwag po nating hawakan yan. Panghawakan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ating naintindihan na ang Sabat ay tatak ng Diyos. Ang tanong, gusto ba nating matanggap ang tatak ng Diyos? Kaibigan, alam mo po, sa panahon ng katapusan at marapit na itong dumating, maraming mga tao ang matatanggap nila ay ang tanda ng hayop. Alam mo naman kung ano ang tanda ng hayop, hindi po ba? Lalong-lalo na kapag sinasabi lang natin na, ito na yung linggo na, ito na yung araw na aking pinapangilin, noon pa man, ang aming mga kamag-anak, noon pa man, ito na yung pinapangilin. Kahit pa hindi yan naayon sa salita ng Diyos, ipapangilin mo pa rin yan. Ano bang sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo? Yan ba ang dapat gawin? Ang Sabat po ang tamang araw na dapat ipangilin. Ang ikapitong araw, yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ang araw ng linggo. Pero kung patuloy mo pa rin gagawin yan, alam mo naman na hindi yan naaayon sa salita ng Diyos, kaibigan. Kinakalaban mo ang banal na Espiritu. Dahil siya ang nagdala sa iyo sa katotohanan na yan. Kaya nga, maraming kasapi ng iba't ibang mga iglesia ang makakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Na sinasabi nila kung anong ginagawa ng aking kamag-anak, aking mga magulang, ganun na rin ang aking gagawin. Tandaan niyo po, Daniel 12 verse 4, hanggang sa panahon ng kawakasan, nandito na tayo ngayon, ang kaalaman ay lalago. At kapag nalaman mo na ang katotohanan, kaibigan, huwag mo itong palampasin. Tanggapin mo ito. Revelation 18 verse 4, mangagsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Ngayon na alam na natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, pinapalabas niya rin tayo sa kasinungalingan. Pinapalabas niya tayo sa Babylonia. Pinapalabas niya tayo sa kalituhan. Mga kasapi ng iglesia, marami makakagawa ng kasalanan hindi mapapatawad dahil nga sa katigasan ng puso. Pero meron pang isang grupo ng mga kasapi ng iglesia na hindi rin o makakagawa ng kasalanan hindi mapapatawad. Kung ating titingnan, ito sila yung mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos. Kung ating pong babantayan mga kaibigan, may mga tao na alam na nila kung ano sinasabi ng kautusan ng Diyos pero hindi nila ito susundin. Ang iba, sinasabi pa nila na, ipinako na yan sa krus. Kahit napakaliwanag na sinasabi mismo ni Pablo
Dahil ba sa pananampalataya? Dahil ba sa awa ng Panginoon, magkakasala ikaw? Wag nawa. Tandaan niyo po, may isang utos lamang na nag-umpisa sa salitang alalahanin. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin na ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ngunit maraming miyembro ng iba't ibang mga iglesia ang hindi sumusunod dito. Tatanungin mo sila, bakit mo pinapangilin ang linggo? Hindi alam ang rason. At sasabihin, kasi noon pa man ito na aming pinapangilin. Kaibigan, bakit hindi mo sundin yung maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos? Alalahanin ang araw ng Sabat. Ang araw na ikapito ay Sabat sa Panginoong Diyos. Alam niyo po, kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, wala tayong takot. Wala tayong pagdududa. Bakit pa tayo gagawa-gawa ng iba't ibang eksplanasyon na napakaliwanag na naman ang sinasabi ng salita ng Diyos? Atin nga titingnan ang Hebrews chapter 10, verse 26 and 29, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Napakadelikado po mga kaibigan kapag sinasadya natin. Sabi diyan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya? Ano na lang kayang parusa ang matatanggap natin kapag inaalipusta natin ang banal na espiritu? Kaibigan, huwag nating saktan ang banal na espiritu. Huwag nating yurakan ang sakripisyo ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Isipin niyo po ito, maraming mga Kristiyano sinasabi nila, hindi na natin kailangang sundin ng kautusan dahil namatay na si Jesucristo sa krus. Anong ibig sabihin nun? Namatay si Jesucristo sa krus para magpatuloy tayo sa kasalanan? Hindi tama. Namatay pala si Jesus para salangsangin natin ang kanyang kautusan. Ewan ko saan pinulot yan. Hindi po yan naaayon sa salita ng Diyos. Ito pong ating tandaan mga kaibigan, ang banal na espiritu ay hindi mananatili sa buhay na isang tao na sinasadya ang paggawa ng kasalanan. Kung sinasadya natin, alam naman natin na hindi yan naayon sa salita ng Diyos, kaibigan. Ginagawa po natin ang kasalanang hindi mapapatawad. Kaya ito muli yung tanong, ano ba talaga ang kasalanang hindi mapapatawad? Ano ba ang kasalanang walang kapatawaran? Well, linawin po natin ito. Ang kasalanang walang kapatawaran ay kahit anong kasalanan na palagi nating ginagawa, inuulit-ulit natin hanggang dumating na ang panahon na hindi na natin marinig ang boses ng banal na espiritu. Hindi na natin nalalaman kasi nga nagiging habit na natin, naging nakasanayan na natin na gawin ito. At dahil nasanay na tayo, makakalimot na tayo na nakakagawa tayo ng kasalanan. At kapag hindi na natin kinikilala na nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo hihingi ng tawad. At kapag hindi tayo hihingi ng tawad, hindi tayo mapapatawad. Yes. Pero ito mga kaibigan, Brother Kevin, alam po namin na ikaw or wala po sa inyo ang nakakagawa ng kasalanang hindi mapapatawa dahil alam niyo po kung bakit? Wala pa. Wala pa po. Dahil Wala alam pa sa niyo po, inyo. Nais ko lang pong i-emphasize yun na wala pa sa inyo ang nakakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad dahil nga naririnig niyo pa ang mensaheng ito ngayon. At dahil kayo po ay nanonood pa sa programang ito sa ngayon. At naririnig niyo pa ang pag-uudyok ng banal na espiritu. Pero kaibigan, kung hindi mo tatanggapin ang katotohanan ngayon, kailan? At may bukas pa ba? Bakit hindi ngayon? Ano ang ginagawa ko sa katotohanan na ipinapakita ng Diyos sa akin? Huwag po nating ipawalang bahala ang katotohanan ng Diyos.
Alam niyo po mga kaibigan, maraming mga tao na hindi nila sinusunod ang katotohanan ng Diyos dahil pinipigilan sila. At alam niyo bang kadalasan pumipigil sa atin sa pagsunod ng katotohanan ng Diyos? Ang atin mismong pamilya, ang atin mismong sambahayan. Pero alam niyo po mga kaibigan, alam yan ni Jesus, kaya nga binigyan niya na tayo ng babala. At wag na wag tayong magpapapigil sa kung sino man. Tingnan po natin ang babala ni Jesus. Matthew chapter 10, verse 34 to 38, nagsasabi po, "Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak, or sa English, sword, Brother Kevin." Ayan. Kaya nga po mga kaibigan, hindi madali ang pagsunod. Pero tutulungan po tayo ng Panginoon. Bakit nga ba hindi madali ang pagsunod? Sabi sa patuloy po nating pagbabasa, "Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang anak na babae laban sa kanyang ina at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay." Yan. Kaya nga, di madali ang pagdali. Pero patuloy po. Maraming Yes. mga tao mahirapang sumunod dahil nga kakalabanin sila ng kanilang sangbayan, kakalabanin sila ng miyembro ng kanilang pamilya. Pero ito pong sinasabi ng salita ng Diyos, patuloy nating basahin, Sister Jasalo. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang cross at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaibigan, sino bang mas mahalaga sa'yo? Mas mahalaga ba sa'yo ang iyong pamilya? Mas mahalaga ba sa iyo ang iyong kaibigan? Mas mahalaga ba sa iyo ang iyong kamag-anak? Mas mahalaga ba sa iyo ang iyong trabaho? Mas mahalaga ba sa iyo ang iyong pera? O si Jesus ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Kung si Jesus ang pinakamahalaga sa ating buhay, hindi tayo magdadalawang isip. At hindi tayo matatakot. Sabi sa Matthew 10 verse 36, "At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling sambahayan." Kanyang sariling bahay, ang kanyang mga pamilya, kanyang kaibigan. Pero kaibigan, huwag tayong matatakot. Dahil sa panahon na inuudyok tayo ng banal na Espiritu. Alam niyo po, kapag inuudyok tayo ng banal na Espiritu, maraming mga bagay ang mangyayari sa paligid natin. Maiipit tayo. Pero alam niyo po, sa punto o sa oras na hinawakan mo ang kamay ng Panginoon at sinabi o sasabihin mo sa Kanya na, "Panginoon, nais kong sumunod sa iyo, tulungan mo ako," agad-agad, ikaw ay paligiran ng aking Panginoon. At ikaw ay Kanyang tutulungan na gampanan ang katungkulan ng isang Kristiyano. Ikaw ay Kanyang tutulungan na ipakita ang iyong maipakita ang iyong pag-ibig sa Kanya. Kaibigan, gusto mo ba ng kapayapaan sa iyong buhay? Meron pong 200 sa kapayapaan. Number 1, kapag sumuko ka kay Jesus. Payapa ang iyong mararamdaman. Siguro makakapagtanong ka, akala ko ba kapag susuko ako sa Diyos, kakalabanin ako ng aking pamilya, kakalabanin ako ng aking mga kaibigan. Siguro ang iba sa atin ay mawawalan ng trabaho dahil nga susunod tayo, ipapangilin natin ang Sabat. Ang iba sa atin magkakaroon tayo ng problema. Pero kaibigan, payapa ka. Alam mo kung bakit? Dahil alam mo, sa halip ng mga problema na nakapaligid sa iyo, alam mo, nakasama mo si Jesus. Ang totoong kapayapaan ay hindi sa kawalan ng problema. Ang totoong kapayapaan ay kapag kasama mo si Jesus. Si Jesucristo ang nasa iyong puso. At alam mo na ikaw ay lumalakad sa Kanyang kalooban. Huwag kang matatakot, kaibigan, dahil ikaw ay hawakan ng Panginoon. Kahit mag-isa ka lang sa iyong bahay, gawin mo lang ang tama. Bibigyan ka ng kapayapaan ni Jesus. Pero may isa pang paraan para makaroon ka ng kapayapaan. Makakaroon ka rin ng kapayapaan kapag ginawa mo na ang kasalanang hindi mapapatawad.
Payapa? Yes. Kasi nga, wala ka ng konsyensya. Hindi mo na maririnig ang boses ng banal na Espiritu, kaya makakaramdam ka ng kapayapaan. Kagaya ng nangyari, Hosea chapter 4 verse 17, sabi diyan, ang Ephraim ay nalalakip sa mga Diyos-Diyosan, pabayaan siya. At kapag pinabayaan ka na ng banal na Espiritu, wala ka nang maririnig. Kaya magpapatuloy ka na lang. Ang problema nga lang, alam mo, actually, hindi mo alam siguro na hindi ka maliligtas. Pero sigurado, kaibigan, na hindi ka makakasama sa langit na tahanan. Luke 13 verse 24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Dapat gayahin po natin ito si Jacob. Si Jacob nung siya ay hinawakan niya ng hinawakan ng Panginoon. Kasi minsan, siya ay gusto nang makipagkita sa kanyang kapatid. Ngunit habang siya ay papunta pa lang doon sa daan, ay may nakasalamuhang anghel at nilalabanan niya ito. Kasi akala niya nakalaban niya yung lumapit sa kanya. Ay nakipaglaban, hindi kasi nakikita kasi madilim. Ay nakipaglaban siya. Ngunit nung hinawakan na, actually kung ating pag-aral na mabuti, ating matutuklasan na yan pala ay ang Panginoon, nung hinawakan na yung kanyang tadyang, ito ay biglang nahiwalay at alam niya agad na yun ay ang Panginoon. Kaya nang malaman niya na ang Panginoon pala ang kanyang kinakalaban, hindi niya na ito kinalaban, sumuko na siya dito, at alam niyo ginawa niya, hindi niya ito binitawan. Kaya sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Kaibigan, wag kang bibitaw sa Panginoon. Magulo man ang iyong paligid, nag-iisa ka man, wag kang bibitaw sa Panginoon. Hawakan mo lang siya at tutulungan ka ng Panginoon. Bago po tayo magtapos, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na gumawa ng desisyon. Ito po, naka-flash sa screen ang mga desisyon. Isa-isahin po natin yan. Ano ba ang iyong desisyon, kaibigan? Number 1, oo o hindi. Ayaw mo bang gawin ang kasalanang hindi mapapatawad? Ayaw mo bang gawin ang kasalanang hindi mapapatawad? Number 2, hinahandog mo ba kay Jesus ang 100% ng iyong buhay, higit sa pamilya, kaibigan o iglesia o ano paman? Number 3, oo o hindi, nagpapasalamat ka ba sa paggabay ng banal na Espiritu at nais mo nang mapabilang sa tunay na iglesia? Nagpapasalamat ka ba na ginagabayan ka ng banal na Espiritu at nais mo mapabilang sa tunay na iglesia? Number 3 or number 4, oo o hindi, nais mo bang maipakita kay Jesus ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng bautismo? Nais mo bang ipakita ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng bautismo? Ano ang iyong desisyon? Nais po naming malaman ang iyong desisyon. I-text nyo po sa amin sa mga numero na naka-flash dyan sa screen para matulungan po namin kayo patungkol sa inyong desisyon. Ilagay nyo lang po ang programa at ang episode, buo nyo yung pangalan, inyong reliyon at inyong kumpletong address at kung ano ang inyong sagot sa 4 na mga katanungan na yan patungkol sa desisyon. Ito po yung sample. Muli po. Mysteries of Prophecy, episode number 27. Pangalan. Ilagay nyo po ang episode, inyong buong pangalan, inyong relihiyon. Ano mang relihiyon niya, Katoliko, Baptist, Iglesia, Muslim, o ano pa man. Lagay nyo po inyong kompletong address at yung inyong desisyon sa 4 na katanungan. At muli, isend sa numero na naka-flash sa screen. Ito muli yung katanungan. Number 1, ayaw mo bang gawin ang kasalanang hindi mapapatawad? Number 2, hinahandog mo ba kay Jesus ang 100% ng iyong buhay higit sa pamilya, kaibigan, iglesia o ano paman? Number 3, nagpapasalamat ka ba sa paggabay ng banal na Espiritu at nais mo nang magpabilang sa tunay na iglesia? Number 4, Brother Kevin. Nais mo bang maipakita kay Jesus ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng bautismo? Kung yan ay iyong kalooban, mga kaibigan, i-text niyo po sa amin ang iyong desisyon. Ito po muli yung numero. At nandyan din ang website, www.amazingfactsphilippines.org. Makipagsangguni po kayo sa amin at nais naming malaman ang iyong desisyon. Kaibigan, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Dito po nagtatapos ang ating episode na ito. Ang ating susunod na pag-aaralan, God's Washing Machine. Manalangin po tayo. Manaming nasa langit, maraming salamat po. Pinalam niyo po sa amin ang katotohanan. Ngayon ay among natuklasan kung ano ang kasalanang hindi mapapatawad.
ito ay kahit anong kasalanan na palagi namin ginagawa hanggang masanay na kami at hindi na kami humingi ng tawad. Ama, tulungan niyo po kami upang hindi namin ito magawa. Nais naming makasama kayo dyan sa langit na tahanan. Ama, alam po namin na kapag susunod kami sa inyong katotohanan ay kakalabanin kami ni Satanas. Pero Ama, hindi po kami natatakot. Tulungan niyo po kami, Ama, na hawakan lamang si Jesus dahil alam namin na kapag kasama namin si Jesus, kami ay magtatagumpay. Ama, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Kayo na po ang humawak sa buhay ng bawat isa sa amin, lahat ng mga tagapakinig. At Ama, patuloy niyo po kaming gabayan sa marami niyo pang katotohanan. Ito po ang aming inihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Kita-kita tayo muli sa ating susunod na episode dito lang sa Mysteries of Prophecy.